Isang mapagpalang gabi sa bawat anak ng Diyos. Salamat po sa Diyos sa kanyang tulong na tayo'y binigyan niya ng pagkakataon na muling magkasama-sama sa pamamagitan nitong live streaming. At salamat din po sa Diyos dahil yung kanyang kahangahangang pag-ibig at walang hanggang katapatan ay ating nararanasan sa tuwi-tuwi na. Nawa po'y loobin ng Diyos na tayo'y pagkalooban niya ng kaunawaan nang sa gayoy ang salita niya'y makapangusap sa bawat isa sa atin. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, sa muli, hilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan nitong panalangin. Ama naming nasa langit, ikaw na makapangyarihan at hindi nagbabago, lubos kaming dumudulog sa iyo na may pasasalamat at pagpupuri. Sa pangalan po ni Jesus ay patuloy naming idinadalangin na patuloy mong pakalinisin ang aming mga puso na sa bawat aming nagawang pagkukulang at pagkakamali, patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin. Nang sa gayoy, malayang makapangusap ang iyong salita sa bawat isa. Umasa kami na sa pagpapatuloy ang iyong Espiritu ang magiging patnubay namin. At ito nga po ay sa liwanag ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po yung aming dalangin lubos sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayong gabi ay patuloy po nating tatalakayin ang paksa patungkol sa panalangin. Ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol sa alphabetical truths about prayer. At ngayong gabi, tayo po ay nakafocus sa letter S. At ang ating po magiging tema ay ating pinamagatan na The Shining Truths about Prayer. Ulitin ko po ang ating theme, The Shining Truths about Prayer. At ang ating pong pinaka-teksto ay nasa aklat po ng Isaiah, chapter 65, verse 24. Ganito po ang sinasabi sa Ingles. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Ganito naman po ang sinasabi sa Tagalog, ang Magandang Balita, Biblia. Pakinggan po natin. Ang dalangin nila, kahit di patapos, ay aking diringgin. Ibibigay ko na yaong hinihiling. Purihin ng Panginoon sa mga salita na ating nabasa. Muli natin balikan ang ating tema, The Shining Truths about Prayer. Well, ang salitang shining ay sa Tagalog, alam natin ito ay nagniningning, maliwanag, makinang, bantog o sikat. Ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, the word shining means reflecting light. So, kung ating itatagalog, ito po magiging tema natin, ang nagniningning na katotohanan patungkol sa panalangin. Ibig sabihin, meron pong napakagandang maliwanag, napakagandang makinang na katotohanan na matutuklasan ng bawat anak ng Diyos. At yun po namang ating teksto, aklat ng Isaiah, kabanatang 65 at talatang 24, dito ay nakalagay kung ano yung mga nagniningning. Dito ang una nagniningning yung sinabi ng Diyos na, I will answer. Wow, napakaliwanag nun. Ikalawa,
I will hear. Napakaliwanag din. At ang buong kapaliwanagan nitong ating talata ay mapag-uusapan natin sa mga sandaling ito. Ang talata natin ginamit ay isa po ito sa mga talatang bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral. Mga kapatid, nais ko pong ipahayag sa bawat isa na ayon sa salita ng Diyos, mayroong maningning na mga katotohanan patungkol sa panalangin. At ngayon po, narito ang 3 maningning na katotohanan patungkol sa panalangin. The 3 shining truths about prayer. Number 1, there are shining truths for them who want to pray. Ikalawa, there are shining truths for them who begin to pray. And last one, there are shining truths for them who continue to pray. Ulitin ko po yung ating 3 maningning na katotohanan patungkol sa panalangin. Number 1 again, there are shining truths for them who want to pray. Secondly, there are shining truths for them who begin to pray. And last one, there are shining truths for them who continue to pray. Atin na pong pag-usapan, ang unang nagniningning na katotohanan patungkol sa panalangin ay, there are shining truths for them who want to pray. May mga nagniningning na katotohanan para sa kanila na nais o ibig na manalangin. Pag sinabing for them who want to pray, yung mga nagnanais manalangin, yung mga gustong maglaan ng panahon, mga taong gustong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon po, what are the shining truths for them who want to pray? Ito po ay 2 malaking bagay. Number 1, God gives them challenge. Ang Diyos ay nagbibigay ng matinding hamon. Ano po ang hamong itinuturo? Ito po nakalagay sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Ang sabi ganito ng Panginoon, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ano rito yung shining truths for them who want to pray? Ang sabi ng talata, babasahin ko po, yung bahagi may din, and find me. Masusumpungan ng Diyos. So, ibig pala sabihin, kaya palang masumpungan ng Diyos. Kaya pala siyang matuklasan. Kaya pala siyang makilala. Maging si Pablo ay nagsabing, my greatest desire and goal in life is to know more about Him. So, ibig sabihin, ang isa ritong shining truths para sa mga mananalangin, yung gusto manalangin, magpapakilala ang Diyos sa kanila. Alam po ba ng bawat isa na kung nais ng tao na ang Diyos ay makilala niya, higit ang pagnanais ng Diyos na magpakilala siya sa kanila. Parang magulang. Kung paano gusto ng sanggol ng magsalita, ay mas gustong-gusto yan ng nanay at ng tatay niya na magsalita na ang kanyang o ang kanilang anak na sanggol. So, pangalawang shining truths ay God gives them assurance. Nagbigay o nagbibigay ang Diyos sa kanila ng kasiguruhan. Ano yung 3 kasiguruhan dito? Babasahin ko una. Ito po'y nabasa natin kanina. Let me repeat, Jeremiah 29:13. Ang sabi dito, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Ang Diyos
ay nakikinig. Ang number one, divine ears listen. Ulitin ko, divine ears listen. Yung katiyakan ng Diyos, yung kanyang makalangit na pandinig ay nakikinig. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagnanais ang taong manalangin, yun namang tenga ng Panginoon. Ang kanyang pandinig ay nakahanda ng makinig. Napakasarap. Ikalawa, desires granted. Yung mga ninanais ng puso ay maibigay. Sa aklat po ng Psalm 37 verse 4, ang sabi ng Biblia, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Napakasarap. So, magpakaligaya. Hanapin ang Diyos. Magkaroon ng pagpapasyang hanapin ang Diyos. At pag ito'y ginawa ng tao, kapag ito'y ginawa ng sino mang lalapit sa Panginoon, ang kanyang pangako, granted ang kanilang mga desires. Purihin ang Panginoon. Ang pangatlo, dwell with God. Ang Diyos ay kanilang makakasama. Sila ay mananahan kasama ang Diyos. Ang sabi sa Psalm 27 verse 4 ay ganito. Ang sabi ni David, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. The house of the Lord signifies God's presence. The house of the Lord signifies where God is meeting His people, especially during the Old Testament. So, ibig sabihin, may tatlong assurance, tatlong D. Divine ears, listen. Desires granted, and last one, dwell with God. Yan po, yung nagniningin na katotohanan. Gustong-gusto ng Diyos na makaugnay ang tao. Gusto ng Diyos na makausap ang tao. At ito ay inaabang-abangan ng Diyos. Ibig sabihin, nag-aabang lagi ang Diyos na makinig sa sasabihin ng tao sa Kanya. Ngayon, ano yung nagtutulak sa tao kung bakit nagkaroon siya ng desire na manalangin sa Diyos? Hindi bababa sa tatlong dahilan. Una po, nakita nila ang katapatan ng Diyos. Especially kung paanong tapat sumagot ang Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan, at sa ating kapanahunan. Ikalawa, nalaman nila kung paano tumugon ang Diyos sa mga nananalangin. Ang daming patotoo from the Old and New Testament and even nowadays. Napakaraming testimonya na nang nalangin sila sa Diyos, na nang tumawag sila sa Diyos, ay tumugon ng Diyos. So, yun natutulak. Ikatlo, nahamon sila na manalangin. So, tatlo yun. Nakita nila ang katapatan ng Diyos, nalaman nila kung paano tumugon ng Diyos sa mga nananalangin. At ang pangatlo, nahamon sila na manalangin. Yan po ang nagtulak sa kanila. Nagkaroon silang inspirasyon na gusto nilang manalangin. At maaaring magtanong, paano nito ginawa? Simple lang. They decided to seek the Lord. Nagkaroon sila ng desisyong hanapin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, natutuwa ang Diyos kapag nagkaroon ng pagnanais ang tao na manalangin sa Kanya. At ito po ay pinatutunayan ng Biblia sa aklat ng Isaiah 55 verse 6. Ang sabi ng talata, seek the Lord while he may be found. Call upon Him while He is near. Napakagandang talata. Ano po ang itinuturo sa atin ng Diyos sa bawat isa? Napakasimple lamang. Pag nakita ng Diyos na nagkaroon tayo ng desire manalangin, wow! Mararanasan natin yung mga shining truths. Pag nakita ng Diyos na sa kabila ng maraming sagabal,
maraming gumugulo, maraming problemang dumarating. Pag ito'y nakita ng Diyos na sa kabila ng ating nararanasan, ay nagpupursige tayo ng panalangin, galak na galak ang Panginoon. Sa kabila naman noon, pag nakita ng kaaway na si Satanas, tayo gusto ng manalangin, nagkakaroon ng matinding kalungkutan ang dyablo. Kaya po, hayaan natin lagi siya nalulungkot at hayaan natin lagi natutuwa ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita natin sa Diyos ng pagnanais na manalangin. Nawa po, huwag mawala sa ating puso ang desire to pray. Kung paanong hindi nawawala sa atin ang desire ng huminga, lumanghap ng hangin upang patuloy na nabubuhay, ganun din. Pakanasain natin laging nananalangin sapagkat ang panalangin, ito yung pinaka-paraan ng tao to maintain his relationship with God. Ikalawang shining truths about prayer ay, there are shining truths for them who begin to pray. May mga nagliliwanag na katotohanan sa kanila na nagpapasimula ng manalangin. Yung una, nagnanais manalangin. Ito, nagpapasimula na, nagkaroon na siya ng panahon ng pananalangin. Pag sinabing who begin to pray, ibig sabihin, sila ay nagsisimula ng magkaroon ng panahon sa panalangin. Well, what are the shining truths for them who begin to pray? Ano yung mga nagnining na katotohanan? Number one, they rejoice and be glad. Pag sinabing rejoice, nagagalak. Pag sinabing glad, natutuwa. So, pag nagsimula na silang manalangin, ang kanilang espiritu, ang kanilang kaloob-looban, nakakadama na ng rejoicing and being glad. Ito pong sabi sa aklat ng awit o Psalm 40 verse 16. Pakinggan po. Let all those who seek you rejoice and be glad in you. Hallelujah. Pinatunayan ng sumulat ng aklat na ito na si David na nakararamdam ng kagalakan at katuwaan kapag nagpapatuloy na tayo sa pananalangin. Ano pa po? Sa aklat po din ng Psalm 70, dito sa talatang 4, ito sabi, let all those who seek you rejoice and be glad in you. Hallelujah! Isa pa pong talata, Psalm 105, verse 3. Ang sabi ng talata ay ganito, glory in His name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Nakatutuwa. Puno ng kagalakan, puno ng katuwaan kapag nagsimula na ng pananalangin ang anak ng Diyos. Ikalawa na shining truth ay they receive God's answer. Sila'y tumatanggap na ng sagot ng Diyos. Ano ba ang sagot ng Diyos? Unahin natin yung dalawa. Ang sabi sa Matthew 7:7, ask. At ang sabi ng Biblia, it will be given to you. Ikalawa, seek and you will find. Sa verse 8, for everyone who asks receives, and he who seeks finds. So, tinitsak ng Biblia na siyang humihingi ay tinutugunan ng Diyos. Siyang naghahanap ay nakasusumpong na. Nakatutuwa. Nakatutuwa. Ano pa po ang shining truths kapag nagsimula na ng pananalangin? They understand all things. Nauunawaan nila ang lahat ng bagay. Sa aklat po ng Proverbs 28 verse 5, evil men do not understand justice, but those who seek the Lord understand all. Wow! Silang naghahanap sa Diyos, nauunawaan ng lahat. Ano ang patunay na kapag hinanap ang Diyos sa panalangin, nauunawaan na niya ang lahat? Kapag ang tao nananalangin at may kabigatan sa puso niya,
At meron siyang idinadalangin na tao na maaaring laban sa kanya. May idinadalangin siyang tao na gumagawa ng masama sa kanya. Sasagot ang Diyos sa kanya, anak, sa takdang panahon, sasagutin kita. So, yung gumagawa ng masama sa kanya, nauunawaan na niya. Ibig sabihin, yung isa sa mataas na uri ng pakinabang ng nananalangin, nauunawaan niya ang kahinaan ng kanyang ipinapanalangin. Kaya may nagtanong, Pastor, paano ko ba maunawaan? Yung taong ito, ang dami niyang weakness, ang dami niyang ginagawang masama. Simple lang ang sagot. Kapag sinimulang ipanalangin ang tao sa kanilang pangit na attitudes or characters, pangit na ipinapakita ang gagawin ng Diyos, yung kanyang isip at puso ay ipadadama ng Diyos sa tao. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. So, kung nasaan ang pag-ibig, ang pangunawa ay na doon. At habang nananalangin ng tao, tumitindi ang kanyang pag-ibig sa kanyang ipinapanalangin. Ang kanyang pag-anasa, Lord, mahabag ka sa kanya. Lord, tulungan mo siya. Lord, abutin mo siya. Kaya po, ang nananalangin, ang isa sa pakinabang niya, nauunawaan niya ang mga bagay-bagay. May mga bagay na hindi kaya ng isip unawain. Lalo't tumulong naman siya sa kaibigan niya. Bakit ganun ang ganti? Negatibo. Pag nanalangin siya, hindi isip ang uunawa, ang puso ang uunawa sa kanya. At yung puso niya ang gagamitin ng Diyos upang maunawaan niya ang kahinaan ng bawat mga tao. Ngayon, ang tanong, bakit nananalangin? Why do people begin to pray? Simple lang ang dahilan. Napatunayan nila ang katapatan ng Diyos sa pagtugon niya ng mga dalangin. Paano ito gagawin? They must begin to pray. They must enter in God's presence through thanksgiving, praising, worship. Siya'y papasok sa diwa ng panalangin. So, nakatutuwa. Magkakaroon po ng pangunawa. Magkakaroon siya ng kahabagan sa kanyang ipinapanalangin. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Habang ang tao ay nananalangin, ang Diyos naman ay tumutugon. At ito nga po yung ating pinakateksto kanina. Ang sabi ng ating teksto, Isaiah 65:24, "It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear." Nakatutuwa ang bagay nito. Ano po ang dalang mensahe ito sa atin? Simple lamang mga kapatid. Simple lamang. Simulan natin ng panalangin. Kanina, magkaroon tayo ng desire ngayon. Mag-pray na tayo. At kapag ito'y ginawa natin, unti-unti na nating maunawaan ang gumawa ng hindi tama sa atin. Sino po ba ang ayaw na maunawaan yung gumagawa ng masama? Kapag nasa ating puso si Kristo, kung ano ang saloobin ng Diyos sa mga makasalanan, nagiging ating saloobin. Kaya po pag tayo'y taos-pusong nananalangin, kapag tayo'y nagpasimulang manalangin, yung damdamin ng Diyos sa mga makasalanan ay ating din namang nararamdaman. Yung pangunawa ng Diyos sa mga gumagawa ng masama ay darating din sa atin. Kaya po, sabik na sabik ang Diyos sa ating patuloy na pananalangin. Sabik na sabik ang Diyos na tayo kanyang kaunayin. Mga kapatid, ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Magsimula na tayong manalangin. Hindi ibig sabihin, hindi tayo nagpe-pray. Ibig sabihin, hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, let us pray together. At ang panghuli na shining truths about prayer ay
There are shining truths for them who continue to pray. Kanina, who want to pray, who begin to pray. Ngayon naman ay who continue to pray. Sa Tagalog, may mga nagniningning na katotohanan para sa kanila na patuloy na nananalangin. Ano ibig sabihin ng who continue to pray? At sino po ba sila na tuloy-tuloy na nananalangin? Sa Biblia, pag sinabi ng Biblia na continue to pray, ito po ay hindi bababa sa 5 ang ibig sabihin. Let me say again. The word continue to pray ay hindi bababa sa 5 bagay. Number 1, he has a daily prayer time. Meron siyang araw-araw na panalangin at ito, pag sinabi ni daily time, pwede siya mag-pray ng umaga. Next day, pwedeng hapon. Next day, pwede mag-pray ng gabi. Basta sa isang araw, meron siyang prayer. So, he has a daily prayer time. Yung second level ng continue ay, he has a daily scheduled prayer time. Ulitin ko. He has a daily scheduled prayer time. Meron na siyang pang-araw-araw na naka-schedule na panalangin. Meron siyang araw-araw. At dito, fix. Ako may mga kaibigang Kristiyano na ang kanilang prayer eksaktong alas 4 ng madaling araw. Sila, ang iba alas 3, ang iba alas 5, ang iba alas 9 ng gabi, ang iba alas 10. Basta, yung pangalawa na continue ay meron silang tuloy-tuloy na daily scheduled prayer. Pangatlong level ng continue to pray ay has a daily Daniel's prayer. Medyo tumasa na konti ito. Daniel's prayer. Ano po ba ang Daniel's prayer? Sa aklat ng Daniel, Daniel chapter 6 verse 10, ito ang sabi ng Biblia. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day. Kung manalangin si Daniel, umaga, tanghali, gabi, ito na yung mataas na level ng continue to pray. Nagpe-pray sila ng umaga, tanghali, gabi. Well, ang nakagagawa nito, medyo hindi na sila basta-basta Kristiyano. Medyo malalim na ang kanilang pakikipag-ugnay sa Panginoon. Para bang tao na ayaw magutom, gusto niyang kumakain ng umaga, tanghali, gabi. So, yung nananalangin ng umaga, tanghali, gabi, lagi silang uhaw sa presensya ng Diyos. Ito po ang pangatlong level. Pangapat na level, he has a daily Paul's prayer. Meron silang pang-araw-araw na panalangin ng kagaya kay Pablo. Ano po ba yung prayer ni Pablo? Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ito yung matindi. Pag sinabing pray without ceasing, hindi naman yung hindi natutulog. Puro panalangin. Wala naman taong hindi na natulog. Hindi tatagal ng 1 buwan na walang tulog ang tao, mamamatay siya. So, pag sinabing pray without ceasing, ay sa tuwing nakasisilip ng pagkakataon. Meron na siyang tinatawag na Daniel's prayer, meron siyang scheduled prayer. Pag sinabing Paul's prayer, ay pupunta sa palengke, Lord, pupunta ako sa palengke, samahan mo ko. Pag siya maglalaba, Lord, maglalaba ako. So, ito yung nakalagay sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Magandang bagay nito. Sa kanya yung prayer is alive. So, Paul has a life of prayer. Sa kanya, kung paano humihinga sa tuwi-tuwi na, sa kanyang pananalangin ay normal na lang. Maaaring naglalakad si Pablo, may ginagawa, he was in continuous connection with God through prayer. At yung panghuli, ito ang pinakamatindi.
He has a daily spirits leading to pray. Ito yung pinakamatindi. Ano ito? He has a daily spirits leading to pray. Ano po ito? Ito naman po ay bukod sa kanyang daily prayer, naglalagay ang Diyos ng burden na ipag-pray niya. Paano ito mangyayari? Pag sa kanyang pagtulog, mayroon siyang panaginip. Napanaginipin niya isang kapatiran may sakit. Pagpe-pray niya. Vision. O kaya naman, narinig niya, o Brad, ang ating isang kasister may sakit. O kaya, nakita niya personal. At kung meron siyang dreams, visions, narinig at nakita, doon sa apat na yon, ulitin ko, dreams, visions, heard, and seen, sa apat na ito, na dumating sa kanyang kaalaman, kung minsan, naglalagay ang Diyos ng kabigatan sa kanyang puso. Yung burden na ito, ang nagsasabi sa tao na ipanalangin sila. Ang tanong, bakit nagbibigay ang Diyos ng burden para ipanalangin ng tao? Dahil nakita ng Diyos, kung mananalangin ng taong to, sasagot ang Diyos. Napakaswerte ng Kristiyano na lagi siyang nilalagay ng Diyos ng burden ipag-pray ang kapwa. Sapagkat alam ng Diyos, yung panalangin niya ay diringgin ng Ama sa langit. Kaya po, marating natin yung ika-5 level ng continue to pray, na kung saan inilalagay na ng Diyos sa ating puso itong mga prayer requests, itong mga prayer concerns. At ito nga pong sabi sa aklat ng Jude 20, napakahalagang talata ito para po sa bawat isa upang magawa ang tinatawag na He has a daily spirits leading to pray. Ang sabi sa Jude 1 verse 20, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So, pag sinabing praying in the Holy Spirit, ang isang ibig sabihin nito ay nananalangin ng tao depende kung ano ang inilalagay ng Holy Spirit na ipag-pray niya. Kapag ito po ay narating ng isang Kristiyano, wow, maraming pagpapala ang sa langit, ang sa kanya'y naghihintay. Ngayon, what are the shining truths here? Napakarami. Una, for God's servants. Pangalawa, for Christians. Sa mga lingkod ng Diyos, mayroong 3 shining truths. Ang una po, sa Colossians chapter 4, especially sa verse 3. Meanwhile, praying for us that God would open to us a door for the word. Ang una po, a door for the word. Ibig sabihin, magbukas ang Diyos ng pintuan. So, pagtuloy-tuloy ang panalangin, ang isa sa shining truth sa mga leaders, nagbubukas ang Diyos ng pintuan. Kaya, ang sino mang lingkod ng Diyos, ang sino mang sumusunod sa Diyos, pag tuloy-tuloy ang panalangin niya, tuloy-tuloy ang pagbubukas ng pintuan, ng mga puso, ng mga pribilehyo, ng mga tinatawag nating pagkakataon, upang sa kanila ay masabi ang mabuting balita. Ikalawa, a word for the world. Salita para sa sanlibutan. Sa aklat na Ephesians 6 verse 19, and for me, that utterance may be given to me. Utterance. O sabi utterance, salita. So, ibig sabihin, ang shining truth nito, pag tuloy-tuloy ang prayer ng mga lingkod ng Diyos, sila tatanggap ng salita kung anong dapat nilang sabihin. Kaya po, sa mga pastor, sa mga nagtuturo, sa mga naglilingkod, tayo po ay nagtuturo sa kanila, nangangaral sa kanila. Pero sabi dito, pag tuloy-tuloy ang panalangin, God will give the word for the world. At ang pangatlo, sa Ephesians 6:19, a mouth for the world. Ang sabi sa talatang ito ng 19, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ito naman,
a mouth for the word. Ibig sabihin nito, nasa bibig niya na ang salita ng Diyos, ay kailangan niyang maipangaral to na mayroong katapangan, mayroong boldness. So, ibig sabihin, yan ang tatlong shining truth sa mga naglilingkod. A door for the word, a word for the world, and a mouth for the word. Dito naman tayo para sa mga Christians. Tatlong bagay ito. Number 1, for their faith. Ang sabi po sa Tagalog naman tayo babasa, sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 10, ito sabi ng Biblia. Ang sabi ni Pablo, mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. For Christian, for the perfection, for the completeness of their faith. So, sa mga Kristiyano, pag may nananalangin pala sa kanila, na ibibigay ng Diyos kung ano ang kulang sa kanilang pananampalataya at ginagamit ng Diyos ang kanyang mga isinusugong lingkod o mga anak niya. Ikalawa, for their needs, kapag may kailangan. Ang sabi sa Lucas, sa Tagalog 8:11, verse 8, ito sabi ng talata, Luke 11, verse 8, pakinggan natin sabi ng Biblia, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit ito. Ibig sabihin ito, persistent ang kanyang prayer, continue ang kanyang prayer. So, pag tuloy-tuloy ang panalangin, imposibleng walang Diyos na tumugon. Ibig sabihin, yung shining truth nito para sa mga Christians, ang una, faith na titibay at lalago. Pangalawa, mga kailangan nila na katatagpuin ng Diyos. At ang panghuli dito, for different spiritual blessings. Napakaraming spiritual blessings. Napakarami. But let me give you some of them. Una po, babasa po tayo sa English ngayon. Paspasan natin ang basa para makarami tayo. Una po, be filled. Ang sabi sa aklat ng Colossians po, sa chapter 1, verse 9, ito sabi ng talata, for this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge. Yan. Mapuno ng kaalaman. Pangalawa, sa verse 10, Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, upang lumakad siya ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, sa Philippians 1:9, and this I pray that your love may abound. Ang kanyang pag-ibig ay sumagana. Pangapat, sa Philippians 1:10, ang sabi dito, that you may approve the things that are excellent. Nakatutuwa, upang mapatunayan nila ang mga totoo at magagandang bagay. Panglima, sa Ephesians 1:17, ang sabi ng talata, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. Wow! Wisdom and revelation. Ang sabi po sa Ephesians 1:17, another one, sa Ephesians 1:18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us. Ito po ay knowledge. At ang panghuli, sa Ephesians 3:16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Strength. So, ito yung ating binasa. Be filled, may walk, love, abounding, to approve things, wisdom and revelation, knowledge and strength. Napakarami. Ibig sabihin, napakaraming shining truths ang pwedeng matuklasan. Hallelujah! Kung tuloy-tuloy ang pananalangin. So, ibig sabihin, kung tuloy-tuloy ang pananalangin, marami silang matutuklasan. Higit nilang makikilala kung sino ang Panginoon sa kanilang buhay. Bakit kaya sila nagpapatuloy sa panalangin? Why those Christians continue to pray? Ang sagot ay simple lang.
God's faithfulness in answering prayer are proven. Kaya ang ginagawa nila, they continue to believe God's faithfulness. At ito nga po ang sinasabi sa Hebreo 10, talata 23. Ang sabi dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Napakagandang bagay. So kaya pala patuloy ang panalangin sapagkat tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin, wala pang ipinanalangin na hindi tumugon ng Diyos. Nawa po ito'y gamitin ng Kristiyano. Lahat ng tao ay iniligtas na ng Diyos. Binayaran ng Diyos ang kanilang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Subalit, upang ang kaligtasan ito'y kanilang makamtan personally, they have to accept Jesus. They have to receive Jesus. They have to believe Jesus. At ito'y mangyayari, magkakaroon sila ng pagkauhaw sa Diyos kung mananalangin sila. Ibig sabihin, ang bawat naging anak ng Diyos, ang bawat tumanggap kay Jesus, ay bunga ng panalangin. Kung bakit merong Kristiyano ngayon, merong Kristiyanong sa kanya'y nanalangin. Kung walang nanalangin sa bawat isa, wala ang bawat isa sa mga sandaling ito. Ibig sabihin, kung merong tuloy-tuloy na ipinapanalangin, kahit paabutin ng 10 taon yan, 20 taon, bago mamatay ang taong to, iniligtas ng Diyos yan alang-alang sa panalangin. So, anong gagawin natin? Samantalahin natin. Atin ang isulat ang mga pangalan ng tao, ating mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kasigilig, isulat ang lahat ng tao. Kung tayo makakasulat ng 10, 20, 100 gawin natin. At kapag itong lahat ng ating ipinapanalangin ay tuloy-tuloy, pangako ni Jesus, maliligtas sila. Wala pa pong hindi tinugon ng Diyos. Ano ibig sabihin? Laging tumutugon ang Diyos sa mga anak niyang laging tumatawag sa Kanya. At ito'y pinatunayan sa aklat ng Jeremiah 33 verse 3, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Nais kong patunayan sa inyo itong bagay na ito. Nang ako po ay tumanggap kay Jesus 1982. Simula 1982, nanalangin na po ako noon. Pinagpray ko lahat ng mga kapatid ko na ma-convert. Ang unang tumanggap kay Jesus, yung aking kapatid na si Malo, sinundan ni Vilma, si Nora at si Ami, lahat po ng kapatid ko ay naging bunga sa panalangin. Sila po ay na-convert. Hindi masyadong matagal ang panahon. Hindi inabot ng 2 taon. Almost 1 year lang na-convert po sila. Subalit yung aking tatay at nanay. Nanalangin ako sa nanay ko 1982. 1992, 2000, almost 20 years. Ang nanay ko, nung mamatay, ay, kung ako din kamari, linggo noon, o linggo. Nag-preach ako ng linggo. After preaching, ilang araw bago mamatay ang nanay ko, mga 3 days before she died, tumanggap kay Jesus. Wow! Yung halos 20 taong kong panalangin sa nanay ko, 3 araw na lang pagitan bago siya mamatay. Naligtas pa. Pinatunayan ng Diyos sa akin na kahit na matagal ang sagot, ang mahalaga may sagot. Makalipas ang mga 5 taon, ang tatay ko naman, well, simula 1982, I began to pray for my father and my mother. Ang tatay ko ay talagang matigas. Sumasama sa church minsan, pero kinakalaban din kami. Pero ang tatay ko, bago mamatay, mga ilang buwan, lumapit sa akin, anak, anong gagawin ko? Pinipray ko ang tatay ko. Pinatanggap ko siya. Pinatanggap din niya ng aking bayaw, ng aking mga kapatid. Ano nangyari? Mga ilang buwan, almost siguro mga ilang buwan bago namatay ang tatay ko, nakatanggap kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Ang nanay ko, 20 years namin pinagpray magkakapatid. Ang tatay ko, 25 years. Pero bago sila namatay, sumagot ang Diyos. Yung tuloy-tuloy na panalangin,
imposibleng walang tuloy-tuloy na kasagutan. Magtiwala tayo sa Diyos, tapat siya. Kaya po, magsimula na tayong maglista, magtalak ng mga ipapanalangin sapagkat lahat ng ating ililista, ililigtas ng Diyos yan. Huwag lang tayong tumigil ng kapapanalangin. Purihin ang Panginoon. Ano ibig sabihin sa mga sandali ito? Well, there are 3 shining truths about prayer. Number 1, there are shining truths for them who want to pray. Second, there are shining truths for them who begin to pray. And last one, there are shining truths for them who continue to pray. Huwag tayong magsawa sa pananalangin dahil ang Diyos hindi nagsasawa sa pagtugon ng ating panalangin. Ay manalangin, pinupuri ka namin, dinadakila sa gabing ito. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Nawa, Panginoon, aming napag-aralan ay magsilbing hamon na huwag kaming tumigil ng panalangin. Manapay, tumagal kami sa pananalangin. Marami pong mga sagabal. Subalit iisipin namin ang mga sagabal, ang mga problema ay mga challenges for us to pray. Salamat o Diyos sa mga paalala mo sa amin sa gabing ito. Niluluwalhati ka namin. Ito po'y aming dalangin lubos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless every one of us.